Ay mga kababayan, ito'y karugtong pa rin ng mainitang pagtatalo sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ni po Senator Risa Ontiveros. At ngayon, pinakahuli, ito pong update dyan po sa Senado ay kinampihan ni Senate President Chis Escudero. Ito pong kanyang kapwa-senador na si Senator Risa Ontiveros. At ayon po kay Senate President Escudero ay may karapatan daw ito pong si Senator Ontiveros na tanungin, busisiin, himayin yung mga budget ng bawat departamento sa sangay po ng ehekutibo. At ayon po kay SP Escudero ay lahat po ng ahensya ng gobyerno ay marapat na sumagot at hayaang busisiin ito ng mga mababatas. Panoorin po natin mga kababayan, ito hong naging pahayag ni Senate President Escudero at yung kanyang pagkampi dito po kay Senator Risa Ontiveros. May karapatan si Senator Risa na tanungin yung mga tanong na pinukul niya kay Vice President Sara at marapat at dapat lamang sagutin niya ng sino mang head of agency na humaharap sa Senado at Kongreso kaugnay ng kanilang panukalang budget. O yan po, napakinggan niyo ho at sabi po ni SP Escudero ay may karapatan daw ito hong si Senator Ontiveros na magtanong at sa lahat po ito ng ahensya ng gobyerno na kung saan ay pinaaprubahan yung kanilang hinihiling na budget para sa susunod na taon. At samantala, mga kababayan, ay siyempre ay patuloy pa rin na umiinit yung issue ng budget ho, no? Dito po sa tanggapan po ng pangalawang Pangulo at tiniyak po ni Senator Ontiveros na kanyang harangin ang budget o ilang item ho sa budget po ng OBP at na ma-realign po ito. At isa nga ho rito yung libro ho na popondohan ng 10 milyong piso. At ayon po sa Senador, kay Senator Ontiveros, ito ay hindi na rapat na gastusan na pera ng taong bayan at hindi dapat daw ito ay ma-realign. Bagamat yan po ipinagtatanggol ho ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na kung saan ay ang sabi ho ni VP Sara, ang babayaran o gagastusan lang ho rito yung pagpapaimprenta. Pero ito, pakinggan ho natin yung pahayag naman ni Senator Ontiveros hinggil sa kanyang gagawing pagharang sa ilang portion ng budget ho ng Office of the Vice President. Tangin niyo ba yung 10 million allocation for that book na sinulat ni VP Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmark na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster resilience, may kinalaman sa trabaho at hanap buhay, at saka isa pang item. And as for the 10 million peso item para sa libro, well, I think in principle, improper, request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. So, ma'am, ipaparealign niyo yan? I think it's a proper... O yan po. Inyo pong napakinggan ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros at kanyang ipapa-realign dahil sa hindi na po narapat pati yung kanilang mga programa ng OBP na dinoduplicate lang ho at katulad na meron na pong yung ilang ahensya ng gobyerno tulad po sa DSWD, DOH,
yan po ay ipapa-realign. So, abangan natin. Siyempre, at ito naman, kung tumututol ho ang isang senador, pero mayorya po ang masusunod, titignan ho natin kung makalulusot ng kompleto, walang bawas, yung budget po ng OVP ni Vice President Sara Duterte. At samantala, ito ho, ay may binabanggit ho, ito pong si Senator Ontiveros, na wala raw po siyang maalala na siya po ay nakiusap at humingi ng tulong na nooy mayor ho no, ng Davao City na si VP Sara Duterte. At kung meron daw ay sabi niya, parang merong dalawang panukala na kung saan tungkol daw po sa agrikultura. At kanyang hiniling po yon na masuportahan po at kung pumunta man ho siya sa Davao City, inaamin ho ng senador na nakikipagkita ho siya kay BP Sara na nooy mayor at ito'y bilang pagbibigay ho ng kortesiya sa local chief executive kapag pupunta ka sa isang syudad. Ito, pakinggan ho natin kasi may paliwanag ho, ito pong si Senator Risa Ontiveros hinggil dito at sabi niya, hindi ko matandaan kung talaga bang nakiusap ako dito po kay BP Sara para bigyan ako ng suporta noong 2016 elections. Did you really ask for her help noong 2016? Para I po, can't remember if I did, and even if I did, sabi niya hindi naman niya ako tinulungan, but importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung dalawang agricultural advocacies namin sa Akbayan. And for sure, I went to see her kasi courtesy call ko yon sa local chief executive. na po, yung sabi nyo kahapon, hindi nyo na-appreciate yung attitude. Yes. Did you wish she was kinder? Oh, I don't need for her to be kind. Ano lang, institutional courtesy lang. Kasi, gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. And at the very least, yun yung dapat nilang ibigay sa amin. Lalo na pumupunta sila dito para humingi ng suporta namin sa requested budget. Ay nyo pong napakinggan yung napahayag ni Senator Ontiveros at wala raw po siyang malala na talagang direktang siya po ay nakiusap dito po kay BP Sara para magbigay ng tulong sa kanya noong kumakandidato siya noong 2016 elections. Pero mga kababayan ay kinukumpirma naman na siya po ay nakipag-usap at nagtutungo doon sa tanggapan ng nooy mayor pa ng Davao City. At kung sakali man daw ho na siya raw po talaga ay humiling, kasi eto nagkakasumbatan na ho mga kababayan, di ba? At parang sinusumbatan po ni BP Sara, humingi ka na tulong sa amin noon Tapos sabi nga, ano unang ginawa mo nang nanalo ka? O, binatikos mo, binira mo si Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon ay nauungkat ho mga kababayan at masasabi natin na talagang ito po yung nagkakasumbatan, away kababaihan po ito, no? At alam naman natin na talagang sa mga nakaraang panahon, siguro may namuunang hidwaan sa dalawa. Pero ito ho, ang sabi po ni Senator Ontiveros ay wala raw po siyang matandaan. At ito ho, kasi merong parang nagkakalituhan, no? Kasi nung una, ang kwento ho ni BP Sara, nung una, ayaw niyang tulungan. Sabi niya, pero kinukulit daw siya, nagpa-follow up, kaya tinulungan na rin at meron siyang kinausap na isang kongresista doon po sa kanila para matulungan na raw po itong si Senator Ontiveros. Pakinggan ho natin ito hong naging pahayag ni BP Sara hinggil sa sinasabing pagtulong kay Senator Ontiveros nang noon po ay kumakandidato siya noong 2016 elections. Ito, pakinggan ho natin si BP Sara. Tinext niya ako, pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito
bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? O yan po, yung sa hearing ho yan, maliwanag at binabanggit po na parang kinulit-kulit ho siya, nag-follow up daw, di umano, ito pong si Senator Ontiveros sa kanya, kaya napilitan na, tinawagan yung isang congressman na suportahan mo na nga ito. Kahit na ilang barangay lang at yung mga barangay leaders mo ay suportahan para matulungan ito. So yun po ang pahayag ni VP Sara Duterte. So, abangan ho. Naku, marami pa susunod dito. Inaasahan natin. Bagamat sa ngayon, sa committee level ay pasado na ito hong budget po ng OBP at dadalhin ho yan sa plenaryo. Kasi pag sa plenaryo ay pwede hong mag-amienda pa ho, no? Yung ilang mga mababatas at kung sa pinal, makakaltasan ho yung hinihing budget o pondo ng isang departamento. So abangan natin at sa mababang kapulungan ng Kongreso mukhang hindi pa na isasalang ang budget ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung ano naman ang mangyayari doon, magkakaroon din ho ba ng mainit ang pagtatalo, mga kababayan, at sa gagawing pagdinig naman ng mababang kapulungan ng Kongreso dito po sa panukalang budget ng Office of the Vice President. So sa panguli, ulitin ho natin, yan ho kanina ay binanggit ho ni Senate President Chis Escudero na kanyang kinakampihan, sinasang-ayunan ito hong karapatan ni Senator Ontiveros na magtanong, magbusisi sa budget ho ng OBP at lahat po ng budget ng departamento o sasangay ng ehekutibo. Pero sa aking pananaw, mga kababayan, talagang ganun ho ang sistema. Yung proseso, di ba, pag may mga ganyan taunang budget, talagang pupunta ka sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Senado, at hihingin mo ang pag-aaproba, mga kababayan, di po ba? At siguro, dito ho sa isyong ito, ay naging pabalang at ang sagot ni Vice President Sara Duterte, siguro talagang kumukulo yung kanyang dugo dito ho kay Senator Ontiveros. Kasi normal ho trabaho ito ng mga mabatas na magtanong at magbusisi. Diba? Sa budget, sa iba dadalhin yan, ano ba, bakit yan? May programa kayo dyan, ba't gagastusan ng ganito yan? So, natural ho yan. Pero sa pangkalatan, siyempre magbubutuhan naman ng mga senador at maging mga kongresista kung ano ang magiging pinal na bersyon ng sa hinihinging budget ng isang departamento. Yun po. So, yung sa libro, yun, mukhang harangin ho yan, ni Senator Ontiveros, mga kababayan. At iba pang ilang bahagi ng programa na dinuduplicate lang daw ng, na ipatutupad na sa ilang ahensya ng pamahalaan. So, yan po. Ang huling mga kaganapan sa issue pa rin ho, dito ho sa budget ng tanggapan ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli.